Samantala, iniwan niya mga kababayan or ibinaon niya ang Maynila sa 17.8 billion na pagkakautang. Ang nakakapagtaka kasi, kung ikaw ay nangutang ng nangutang at ibinaon mo ang Maynila sa 17.8 billion na pagkakautang, bakit nagawa mo pang ibenta yung Divisoria? Ako nagtatanong lang naman, mga kababayan, kasi eto, mga kababayan natin dyan sa Maynila nagtataka rin. Kasi biruin nyo ha, ayon po dito sa The Manila Times, eto ay naging mainit na usapin noong 2022. Dahil nga mga kababayan, may mga vendors na nagrarally dahil nahihirapan po sila dyan sa may Divisoria. Ano po at nagrarally po sila at nagtatanong sila kung bakit binenta ni Yorme, mga kababayan, sa private sector yung pagmamay-ari ng Maynila na Divisoria. Ano po, kasi sabi dito sa The Manila Times, Divisoria Public Market sold by Isko Moreno for 1.4 bilyong piso, mga kababayan. Sabi pa dito, ito daw, the famous Divisoria Public Market, a city-owned patrimonial property of the Manila located in Binondo, was sold by Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso for 1.4 billion to the private company fund project to ease the economic effect of the COVID-19 pandemic. So ngayon, ang katuwiran niya dito, kaya daw mga kababayan siguro na ibenta etong Divisoria ay dahil para tugunan yung pangangailangan ng mga kababayan natin dyan nung panahon ng pandemic. Akala ko ba, kaya nangutang ng nangutang mga kababayan ay dahil ginamit nung panahon ng pandemic na pambili ng bakuna at pagbili ng kung ano-ano para tulungan yung mga kababayan natin dyan sa Maynila. Bakit ganito yung lumalabas dito sa balita na kaya binenta itong Divisoria para tugunan yung pangangailangan ng mga kababayan natin dyan sa Maynila? Saan napunta yung inutang niya at kinakailangan niya pa na ibenta etong Divisoria, mga kababayan? Ano po, so sabi pa dito, City Council Resolution 171 and 180 in June 2020 have authorized Dumagoso to auction of an estimated 3,700 square meters of the property. Yan po yung kalawakan or kabuuan ng lawak ng ibinenta niya, mga kababayan, na Divisoria Public Market. So ngayon, nakakalungkot lang na nung panahon na yan, na marami sa mga kababayan natin, especially yung vendors, mga kababayan, talagang tinamaan ng matindi nung panahon ng pandemya. O baka sabihin ng iba, sinisiraan natin si Yorme. 2022 pa lang, mga kababayan, talagang itinatapik na po natin yan. Nung panahon ng Itbulaga, itinatapik na po natin yan. At hanggang ngayon, mga kababayan, pag may mga nakikita tayong mali, talagang itinatapik na po natin yan. Dahil parang ang nilalakarang landas ata ni Yorme papunta na ata, mga kababayan, sa kabila. Dahil kung makikita nyo, mga kababayan, kung makikita ninyo, ayon po dito sa iyong maaasahan, eto daw si Mocha sa Maynila. Isang post na ibinahagi ng internet personality na si Byron Cristobal or mas kilala bilang Banat Bay, makikita magkasama sa iisang larawan sina Mocha Uzon at Yorme Isko Moreno Dumagoso na may caption na District 3. Are you ready? Usap-usapan tuloy ng ilang mga netizen kung tatakbo nga ba sa District 3 ng Maynila si Mocha Uzon bilang konsihal o di kay kongresista. Si Mocha Uzon, bagamat ipinanganak sa probinsya, ay isang Manileño. Sakaling matuloy ito, magiging unang sabak ni Mocha Uzon sa local politics. Nauna na siyang tumakbo noong 2019 bilang kinatawan ng AAA, kasosyo party list, subalit nabigo. Muli siyang tumakbo noong 2022 bilang kinatawan naman ng Mothers for Change party list, subalit muling nabigo. So ngayon, mga kababayan, sa pangatlong pagkakataon, tatakbo ulit etong si Mocha Uzon at bit-bit naman siya nitong si Yorme. So ngayon, kung titingnan nating mabuti, parang ang daan na tinatahak nitong si Yorme parang papunta na sa mga Duterte. Dahil alam naman natin, mga kababayan, especially kahit si Banat Bay or si Mocha Uzon, yan yung mga isang daan para makapunta si Yorme sa mundo ng mga Duterte. Alam niyo, kung ang ipapakita ni Yorme ngayon ay ibang Yorme, ang ipapakita ni Isko ngayon ay ibang Isko, na kung saan, mga kababayan, katulad ng ginagawa ng mga Duterte, talagang hindi siya mananalo. Babagsak at babagsak po siya dahil yung tinatahak niyang daan parang mali na, mga kababayan. Ano po, so ngayon kung titingnan nyo, etong si Mocha Uzon tatakbo, di umano, at bit-bit naman siya, mga kababayan, nitong si Yorme. So hindi natin alam kung kanino ipantatapat ni Yorme
etong si Mocha Uson. Pero isa lang yung sigurado dyan, kung tatakbo mga kababayan etong si Mocha Uson, mukhang mabibigo na naman ata sa pangatlong pagkakataon dahil marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang hindi po talaga gusto etong si Mocha Uson. Bakit? Kasi mga kababayan, kita nyo naman kung paano niya binastos etong si former VP Lenny. At pangalawa mga kababayan, kita nyo naman yung utak niya nung tinatanong siya sa kamera po ata yun, na hindi niya masagot mga kababayan yung mga itinatanong sa kanya sa kamera. So ngayon, ano ang aasahan na mga kababayan natin sa Maynila kung sakaling tatakbo ulit yan at kung sakaling mananalo yan, di lalong kawawa yung mga kababayan natin sa Maynila dahil yung isa nangungutang, ibinabaw ng utang ang Maynila sa napakatinding utang. Tapos yung isa naman mga kababayan, hindi natin alam kung ano yung pwedeng asahan ng mga kababayan natin dyan sa Maynila. Kaya nga ito yung lagi nating payo sa inyo mga kababayan. Maging matalino kayo pagdating sa tamang pagboto ng kandidato. Huwag kayo basta-basta boboto na hindi porkit sikat mga kababayan, iboboto nyo na. Hindi porkit nakapagpapogi, iboboto nyo na. Dahil ang kawawa lang din ay kayo. Tapos pagka kayo ay dumadaing na at hindi na kayo tinutulungan ng mga ibinoto ninyo, sasabihin ninyo kasalanan ng presidente. Punta naman po tayo dito po sa isang topic na nakita po natin. Ang nakakapagtaka kasi dito mga kababayan, tumirada etong si Yorme ulit dito kay Mayor Lacuna na kung saan sabi niya dito, eto daw yung Raining in Manila, dinugtungan niya ng song na hindi pa ba magsususpend. At sinabi niya pa dito, eto may pahapyaw sa mga taga-suporta at mga butante. Sabi dito, miss nyo na ba or nami-miss nyo na ba ang bilis kilos na serbisyo ni Yorme sa Maynila? Mag-iingat po tayong lahat muli sa malakas na pag-ulan. Mga kababayan, na nakakapagtaka lang dito, hindi naman taga Manila etong si Yorme. Taga ano siya mga kababayan sa BGC siya nakatira. Pero mga kababayan, talagang saglip na tularan niya etong si former VP Lenny na kaysa bumatikos ng bumatikos, mismong lumulusong mga kababayan at tinitingnan yung kalagayan ng mga kababayan natin dyan sa Maynila, inuuna niya pa ang pagpaparinig at pagbatikos dun sa mismong naglilingkod at mismong nakaupo sa posisyon mga kababayan dyan sa Maynila. Kaya nga kung titingnan natin, kung talagang may malasakit yan sa mga taga Maynila, talagang tutularan yan yung ginagawa nung ibang mga public servant na kaysa ngumawa ng ngumawa, kaysa batikusin ng batikusin yung mga nakaupo sa pwesto, kusang gumagalaw at tinutugunan at tinitiyak yung kaligtasan ng mga kababayan natin dyan sa Maynila. Ano po, kaya eto mga kababayan na sa susunod na eleksyon maging matalino kayo sa pagpili at pagboto ng mga taong susuportahan po ninyo. Dahil nga mga kababayan, kapag nagpadala kayo sa kasikatan, baka ang ending niyan at mangyari, baka katulad lang din ni Robin Padilla. Ano po, so ngayon, kung titingnan natin mga kababayan, ito ituloy natin yung sinasabi ko kanina. Alam nyo, habang natutulog ako kahapon, kasi si Tol Chris na naginip din ako mga kababayan. Kaso nga lang yung problema, yung panaginip ko may isang politiko, kilalang politiko to. Dahil nakilala to mga kababayan talaga, etong politikong ito, sa pagpapapogi at gustong-gusto nito na makakuha ng mataas na posisyon. Kaso nga lang mga kababayan, etong politikong ito, pumunta ng Malacanang para siguro nagbabaka sakali na maiisama dun sa slate mga kababayan ng tatakbo ngayong 2025. Kaso nga lang ang problema, yung politikong yon hindi hinarap ng presidente. Di umano, mga kababayan, at naghintay yata ng 3 oras yung politikong yon. So ngayon, nung haharap na, mga kababayan, yung politikong yon kasi nga pauwi na dahil nga siguro hindi hinarap ng presidente, bigla naman akong nahulog sa kinatatayuan ko, sa kinatutulugan ko, kaya hindi ko nakita yung mukha ng politikong yon. At saka mga kababayan, yung politikong yon, kilalang kilala dun sa kanyang lungsod dahil nga ibinaon niya sa napakatinding utang yung kanyang lungsod nung siya ay nanunungkulan pa doon. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, yung politikong yon nung nabigo na makakuha ng slate para sa 2025 midterm election, ang ginawa niya, tinalo niya yung kinakapatid niya. Mga kababayan, di umano. Ano po, so ngayon, yan mga kababayan, sana maging aral sa inyo yung pagpili ng kandidato. Ano po, dahil unang-una, ang piliin yung kandidato, yung marunong magbayad ng utang ng utang
ng kanyang lungsod. Pangalawa, mga kababayan, ang piliin yung kandidato yung may malasakit at kapa sa kanya, mga kababayan, hindi yung nagpapapogi lang tapos ang ending iiwanan lang yung lungsod at ibabaon sa napakatinding utang.